Sa paglapag ng kanilang jet sa Zurich, sinalubong sila ng hangin kasing lamig ng yelo. Ngunit kasing linis ng bagong simula. Malayo sa malansang amoy ng politika at dugo sa Maynila. Ang Switzerland ay tila isang malaking puting canvas para sa kanilang dalawa. Dinala ni Andre si Althea sa isang private estate sa Zermatt. Isang modernong chalet na nakatago sa paanan ng bundok. Ang buong paligid ay nababalot ng makapal na nyebe at ang tanging kapitbahay nila ay ang katahimikan ng kalikasan. Dito Althea, walang nakakakilala sa akin bilang isang mafia boss. Bungad ni Andre habang inilalapag ang mga maleta sa loob ng salas na may naglalakihang glass walls. Ikaw pa lang ang babaeng dinala ko dito. Ito ang lugar na pinakaligtas sa mundo. Ligtas? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Althea. Ang liwanag ng apoy ay tumama sa kanyang matitigas na facial features na tila nagpapalambot sa kanyang mapanganib na aura. Gusto kong ituloy ang session natin, Andre. Matigas na sabi ni Althea habang inilabas ang kanyang notepad. Mananatili ako rito. Pero wag kang umasa. Ibibigay ko sa iyo ang puso ko. I will stay because you are sick. Your obsession, your need for control, your mafia lifestyle. Lahat yan ay sakit na kailangang gamutin. Mananatili ako rito bilang doktora mo at hindi bilang asawa o pag-aari mo. Lumapit si Andre. Ang muka ay puno ng pait. Kahit anong itawag mo sa pananatili mo rito, Althea, ang mahalagay nasa tabi kita. Huwag kang magkamali, Andre. Ang bawat paghawak mo sa akin, kailangan may pahintulot ko bilang pasyente sa doktor. Walang mahal, walang romantic dates. Gagamutin kita hanggang sa maging karapat-dapat kang bumalik sa lipunan nang hindi nananakit ng tao. At kapag magaling ka na, aalis na ako. Naupo si Andre sa tapat ni Althea. Sa pagkakataong to, hindi siya nakasuot ng tuxedo. Isang simpleng itim na cashmere sweater lang ang suot niya, dahilan para magmukha siyang mas madaling lapitan. Bakit mo ko sinunod dito, Althea? You had a choice at the airport. Pwede kang sumigaw. Pwede kang humingi ng saklolo sa mga pulis doon. Pero sumama ka sa akin sa helicopter. Bakit mo ginawa yun? Dahil kailangan mong gumaling. Nagsisinungaling ka. Bulong ni Andre. Dahan-dahang tumayo at lumapit. Sumama ka dahil alam mong sa piling ko, kahit gaano ko kadilim, ikaw ang priority ko. Andre, don't cross the line. The line was crossed years ago, Althea. Switzerland isn't for me to hide. It's for me to show you the man I could have been if your family didn't destroy mine. I want you to see Andre who loves books, who loves the cold, and who loves you more than his own life. Biglang binitiwan ni Althea ang kanyang notepad. Ang pader na binuo niya sa Batanes ay tila unti-unting nagkakabitak-bitak sa tapat ng nag-aapoy na fireplace. Hindi ko pa kayang ibigay ang lahat, Andre. Natatakot ako. Natatakot ako na kapag nakuha mo na ang puso ko, babalik ka sa pagiging halimaw na nakilala ko sa party. Lumuhod si Andre sa harap ni Althea at hinawakan ang kanyang mga kamay. Then let's stay here. Hanggang sa mawala ang takot mo. Hanggang sa ang tanging marinig mo na lang ay ang pintig ng puso ko at hindi ang ingay ng baril. Just let me, ani Althea. Sa loob ng sariling kwarto ni Althea ay napapikit siya. Hindi niya batid kung tama ba na sumama siya kay Andre. Dahil alam niyang mas masakit ang katotohanang hinayaan ni Andre na lokohin siya ni Kyle. Sinang-ayunan nito ang laro. Hinayaan niyang magmukhang tanga si Althea para lang makuha siya ni Andre sa paraang gusto nito. Sa madaling salita, minanipula lahat ni Andre. Sa gitna ng nakakalulang ganda ng Alps, hindi nagpadala si Althea sa karangyaan ng chalet. Alam niyang kung hindi siya maglalagay ng hangganan, lalamunin siya ng obsesyon ni Andre. Isang gabi, habang nag-aapoy ang fireplace, inilapag ni Althea ang isang pirmadong dokumento sa harap ng bilyonaryo. Bago tayo magpatuloy dito sa Switzerland, Andre, kailangan natin ng malinaw na kasunduan. Panimula ni Althea, ang boses ay matatag at propesyonal. Mananatili ako rito. Heto ang mga golden rules na hindi mo pwedeng baliin. Tiningnan ni Andre ang papel ng may tipid ng ngiti. Tila hinahamon ng tapang ng doktora. Rules sa loob ng sarili kong pamamahay? Sige, Dok. Nakikinig ako.
Ang master's bedroom na kinalalagyan ko ay sa akin lang. Hindi ka pwedeng pumasok ng walang pahintulot. Ang bawat session natin ay gaganapin sa library sa itinakdang oras. Sa labas ng oras na yun, kailangan nating panatilihin ng distansya. Ayokong makakita ng baril. Ayokong makarinig ng tungkol sa mga transaksyon mo sa ilalim ng lupa. At ayokong may makitang bodyguard sa loob ng tiyalet. Kung gusto mong gumaling ang isip mo, kailangan nating linisin ang paligid mo mula sa karahasan. Sa bawat session, bawal lang magsinungaling. Kung malalaman kong ginagamit mo lang ang sakit mo para makuha ang awa ko, aalis ako rito at hindi mo na ako mahanap kahit gaano pa kalawak ang connection mo. Huwag mo kong tatawaging love o anumang endearment. Ako si Doktora Guevara sa harap mo. Ang puso ko ay hindi bahagi ng treatment plan na to. Napatawa ng mahina si Andre, isang tawang puno ng pait at pagkamangha. Napakahigpit mo, Althea. Pinagkakaitan mo ko ng tanging bagay na nagpapanatili sa aking katinuan. Ang maramdaman na akin ka. Andre, ang obsesyon ng mismong sakit na ginagamot natin. Kung gusto mong makuha ang respeto ko, patunayan mong kaya mong kontrolin ang sarili mo nang hindi gumagamit ng dahas o pera. Kapag nalabag mo ang isa rito, tapos na tayo. Tinitigan ni Andre ang mga mata ni Althea. Sa loob ng ilang sandali, nagtagisan ang kanilang mga paninindigan. Dahan-dahang kinuha ni Andre ang ballpen at nilagdaan ng papel. Accepted, Doc. Pero tandaan mo, ang nyebe sa labas ay natutunaw din kapag tinamaan ng init. Hihintayin ko ang araw na ikaw mismo ang pupunit sa papel na to dahil hindi mo na kayang itago ang nararamdaman mo. Kinabukasan, pagising ni Althea, hindi ang amoy ng disinfectant o case files ang bumungad sa kanya. Sa halip, ang buong pasilyo patungo sa dining area ay puno ng mga sariwang white lilies, ang paborito niyang bulaklak noong nag-aaral pa siya ng medisina. Anong ibig sabihin na to, Andre? Bungad ni Althea nang makita ang bilyonaryong nakaupo sa dulo ng mesa. Formal na formal sa kanyang itim na turtleneck. Isang token of appreciation para sa magandang session natin kahapon, Doc. Nakangising sagot ni Andre. Hindi siya lumapit. Hindi niya nilabag ang no physical contact rule, pero ang kanyang titig ay tila humahaplos sa kaluluwa ni Althea. Sa ibabaw ng mesa, may nakapatong na isang maliit na velvet box. Dahan-dahan itong binuksan ni Andre gamit ang dulo ng kanyang ballpen. Ito ay isang antique stethoscope na gawa sa ginto at platinum. Pag-aari noon ng isang tanyag na psychiatrist sa Europe. Nabili ko to sa isang auction kagabi habang naka-isolate ako sa kwarto ko. Andre, sabi ko walang suhol. Hindi naman to suhol. Ito ay kagamitan para sa trabaho. Gusto kong maging pinakamahusay ang gamit ng tanging doktora na nakakapagpaamo sa akin. Ginamit ni Andre ang kanyang yaman para iparamdam kay Althea na kahit bilanggo siya sa mga rules nito, siya pa rin ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng dalaga. Nagpakuha siya ng mga pinakabihirang medical books mula sa ibang bansa at ipinaayos ang isang silid sa villa. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Althea habang tinitingnan ng bagong library. Gusto kong makita mo, Althea, na ang kapangyarihang kinamumuhian mo ay ang kapangyarihan ding kayang magbigay sa ng lahat ng pangarap mo. Bulong ni Andre mula sa pintuan na natili sa distansyang itinakda ni Althea. Si Kyle, binigyan ka niya ng utang at sakit. Ako bibigyan kita ng mundo kung hahayaan mo lang ako maging pasyente mo habang buhay. Sa bawat hakbang ni Althea, may sorpresang naghihintay mula sa paborito niyang kape na pinalipad pa mula sa Colombia. Hanggang sa musika ng isang sikat na violinist na pinapunta ni Andre sa labas ng villa para lang tugtugan siya habang nagbabasa. Unti-unting nararamdaman ni Althea ang panggigipit, hindi pisikal kundi emosyonal. Pinapakita ni Andre na kahit hindi siya lumalapit, nasa paligid pa rin siya. Bumabalot sa bawat hininga ni Althea. Oras na para sa session natin, sabi ni Althea. Pilit na ibinabalik ang pagiging profesional kahit na nanginginig ang kanyang puso sa bawat regalo ni Andre. Sige, Doc, sagot ni Andre habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang suot na relo at inilalagay sa mesa. Pero bago tayo magsimula, aminin mo muna. Hindi ba't mas masarap maging doktora sa paraisong ginawa ko para sa'yo? Welcome to your new office, Doc.
Bungad ni Andre habang inilalapag ang mga gamit ni Althea sa isang silid na puno ng mga pinakabagong medical equipment at isang library na amoy lumang papel at silya na gawa sa leather. Andre, hindi ito mukhang klinika. Mukha naman itong palasyo. Nasaan ang mga tauhan mo? Ang mga bodyguard na laging nakasunod. Ngumiti si Andre, isang ngiting mas malinis at mas tapat kaysa noong sila'y nasa Pilipinas. Pinalis ko na sila. Dito tayo lang dalawa. Walang mafia, walang negosyo. Walang Kyle. Pinatapon ko na ang lahat ng armas ko sa dagat bago tayo umalis. I want to be just Andre, ang pasyente mong handang magpagaling. Bakit mo pinili ang lugar na to? Dahil dito, ang oras ay tila humihinto. Gusto kong maramdaman mo na hindi mo kailangan magmadaling gamutin ako, na mayroon tayong habang buhay para ayusin ang lahat ng nasira ko. Althea, alam kong hindi mo pa kayang ibigay ang puso mo ng buo. Pero dito sa Switzerland, susubukan kong maging lalaking ipagmamalaki mong ipakilala sa mundo. Hindi bilang mafia boss, kundi bilang ang lalaking nagmahal sa'yo mula noon hanggang ngayon. Naramdaman ni Althea ang unti-unting pagtunaw ng pader sa kanyang puso. Ang katahimikan ng Alps ay tila nagbibigay sa kanya ng kapayapaan na matagal niya nang hinahanap. Andre, bilang doktora mo, nakikita ko ang pagbabago. Bilang babae, nararamdaman ko din ang pagmamahal mo. Huwag mo lang akong bibiglain. Hayaan nating ang nyebe sa labas ang magtago ng ating nakaraan habang binubuo natin ang ating bukas. Sa gitna ng katahimikan ng Alps, kung saan pilit na pinapanatili ni Althea ang kanyang profesional na distansya, isang gabi ang yumanig sa pundasyon ng kanyang mga rules. Ang buong lugar ay nababalot ng makapal na nyebe sa labas. Ngunit sa loob, isang nakakapangilabot na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Nagmula ito sa kwarto ni Andre. Dali-daling bumangon si Althea. Nakalimutan niya na ang kanyang rule number 1 na bawal silang magdikit. Hindi siya kumatok. Kaagad niyang pinihit ang pinto at bumungad sa kanya si Andre na basang-basa ng pawis. Nanginginig at tila nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang kaaway sa kanyang panaginip. Andre! Gising, Andre! Nang biglang nagmulat si Andre, ang mga mata ay puno ng takot at galit. Agad niyang sinunggaban ang mga bisig ni Althea at hinila ito pababa sa kama. Pilit na niyayakap ng mahigpit. Huwag kang aalis, Althea. Parang awa mo na. Huwag mo kong iwan sa ulan. Andre, nananaginip ka lang. Narito ko. Mahinang bulong ni Althea. Sa pagkakataong to, hinayaan niyang yakapin siya ni Andre. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso ng bilyonaryo. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyayakapan, biglang tumunog ang isang lihim na telepono sa drawer ni Andre. Kaagad na kinuha ni Andre ang cellphone. Isang mensahe ang bumungad. The Italians found the chalet. They're coming for the doctor 30 minutes. Biglang nagbago ang aura ni Andre. Ang takot sa kanyang mga mata napalitan ng isang madilim at pamilyar na bagsik. Tumayo siya at may pinindot na lihim na switch sa ilalim ng kama. Isang panel sa dingding ang bumukas. Tumambad ang isang koleksyon ng mga armas na ipinangako niyang itinapon na niya. Andre, anong ginagawa mo? Sabi mo wala ng baril. Rules are for peace, Althea. But tonight, we are at war. Malamig na sagot ni Andre habang kinakaragahan ng isang pistol. Hinahanap ka nila dahil alam nilang ikaw ang kahinaan ko. Hindi ko hahayaang mahawakan ka nila kahit isang daliri lang. Ito ba ang pagbabagong sinasabi mo? Nababalik ka sa pagiging mamamatay tao sa oras na may banta? Hamon ni Althea. Humarap si Andre sa kanya. Ang baril ay nasa kanyang bewang. Gusto mong maging doktor ko? Then treat this as a survival mission. Manatili ka sa likod ko. Lalabagin ko muna ang bawat rule mo ngayong gabi para lang masiguro na bukas, buhay ka pa para pangaralan ako muli. Sa labas, narinig ang tunog ng mga helicopter at ang pag-arangkada ng mga sasakyan sa nyebe. Ang paraiso sa Switzerland ay naging isang battlefield sa loob ng ilang sandali. Sa gitna ng palakas na ugong ng mga helicopter at ang papasikat na liwanag mula sa mga searchlight ng mga kalaban, ay bumuntong hininga si Althea. Makinig ka, sigaw ni Althea habang hinihila ang braso ng bilyonaryo.
Noong inaayos ko ang library mo sa unang linggo natin dito, may nakita kong blueprint ng chalet na to. May lihim na lagusan sa ilalim ng wine cellar na direktang papunta sa isang abandonadong tunnel ng tren sa ibaba ng bundok. Napatigil si Andre, bakas ang gulat sa kanyang mga mata. Paano mo nalaman yun? Kahit ako hindi ko pa nabubuksan ang parting yun ng bahay. Sinabi ko na sa'yo, inaaral ko ang bawat sulok ng buhay mo, pati na ang bahay na to. Iwan mo na ang mga mabibigat na armas na yan. Kunin mo lang ang kailangan at sumunod ka sa akin. Mabilis silang bumaba patungo sa lagayan ng wine na siyang imbakan. Sa likod ng naglalakihang racks ng alak, itinulak ni Althea ang isang pader na gawa sa bato. Isang makitid at madilim na hagdanan ang bumungad sa kanila. Habang pababa sila, narinig nila ang pagsabog sa itaas. Tuluyan ng pinasok ng mga Italianong mafia ang kinalalagyan nila. Malamig at mamasa-masa sa loob ng lagusan, pero patuloy sila sa pagtakbo. Si Andre ay nasa likuran ni Althea. Ang baril ay laging handa, binabantayan ng bawat anino. Sa unang pagkakataon, ang doktora ang siyang naging gabay ng bilyonaryo. Dito, turo ni Althea sa isang bakal na pinto. Pagbukas nila, bumungad sa kanila ang isang lumang riles ng tren na hindi na ginagamit. Sa gilid nito ay may isang nakaparadang snowmobile na tila nakahanda para sa ganitong pagkakataon. Sakay, Althea, utos ni Andre. Pinaandar niya ang makina at mabilis silang humarurot palabas ng tunnel. Diretso sa gitna ng makapal na nyebe at madilim na kagubatan ng Alps. Habang bumibilis ang kanilang takbo palayo, ay nagsisimula naman ng nasusunog ang tuktok ng bundok na kinalalagyan nila kanina. Naramdaman ni Althea ang higpit ng yakap niya sa biwang ni Andre. Sa gitna ng panganib, may bahagi sa kanya na nagpapasalamat dahil sa kabila ng lahat ng rules, si Andre pa rin ang tanging tao na handang lumaban para sa kanya. Tumigil sila sa isang ligtas na distansya sa loob ng kakahuyan. Hinihingal sila. Ang usok ng kanilang hininga humahalo sa lamig ng hangin. Ligtas na tayo. Bulong ni Andre habang tinitingnan ng naglalagablab na chalet sa malayo. Lumingon siya kay Althea. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng paghanga. You save us, Doc. Sinira mo ang role mo na maging passive observer lang sa buhay ko. Ginawa ko yon dahil kailangan mo mabuhay para matapos natin ang therapy mo. Pero Andre, nakita mo ba yun? Ang buhay mo, laging may kaakibat na apoy. Hanggang kailan tayo tatakbo? Tumingin si Andre sa kanyang mga kamay pagkatapos kay Althea. Hanggang sa maubos sa mga kaaway ko o hanggang sa mapagod ka sa akin. Pero pangako, Althea, pagkatapos ito, wawakasan ko na ang lahat ng koneksyon ko sa mafia. Kahit kailangang sunugin ko ang buong organisasyon para lang makuha ang kapayapaang gusto mo. Sa gitna ng kagubatan, binalot ng matinding dilim ang mga mata ni Andre. Ang pagkakaligtas sa kanila ni Althea ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Sa halip, nag-alab ang isang apoy na matagal niya ng pilit na kinokontrol. Dito ka lang. Malamig na utos ni Andre habang ipinapasok si Althea sa isang maliit at tagong safe house sa loob ng isang abandonadong kuwebang ginawang modernong bunker sa ilalim ng bundok. Andre, saan ka pupunta? Wag mong gawin ang iniisip mo. Sabi mo magbabago ka. Kapag umalis ka ngayon para pumatay, itatapon mo lahat ng sinimulan natin sa therapy. Humarap sa kanya si Andre. Hinawakan niyang magkabilang pisngi ni Althea at idiniin ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Althea, sinunog nila ang bahay natin. Tinangka nilang kunin ang mga tanging dahilan kung bakit gusto ko pang maging tao. Hindi sila titigil hanggat humihinga ako. Ang therapy maghihintay yan, pero ang kaligtasan mo hindi. Binitawan ni Andre si Althea at isinara ang bakal na pinto ng bunker mula sa labas. Maririnig ang pag-lock ng system. Kinulong niya si Althea para sa kaligtasan nito. Gamit ni Andre ang kanyang satellite phone, tinawagan ni Andre ang kanyang mga tauhan. Ang mga pinaka-elite na tauhan na nananatiling tapat sa kanya. This is Alpha, Code Red. I want the Italians wipe out before sunrise. No survivors. Isama niyo ang lahat ng nagturo sa lokasyon namin.
Sa loob ng ilang oras, ang tahimik na gabi ng Switzerland ay naging saksi sa isang madugong operasyon. Si Andre mismo nanguna sa pagsugod sa kuta ng mga Italyano sa isang tagong bodega sa labas ng Zurich. Walang emosyon ang kanyang muka habang pinapatakbo ang kanyang mga armas. Bawat putok ay para sa bawat luhang pumatak kay Althea. Bawat pagsabog ay para sa bawat segundong natakot ang babaeng mahal niya. Bumalik ang dating Andre Anderson, ang mafia boss na walang awa, ang halimaw na kinatatakutan ng buong Europa. Nilabag niya ang bawat rule na itinakda ni Althea para lang masigurong wala nang susubok na saktan ito muli. Pagbalik ni Andre sa bunker ay pasikat na ang araw. Puno ng dugo ang kanyang damit at ang kanyang mga kamay nanginginig hindi sa takot kundi sa adrenaline at pagod. Binuksan niya ang pinto at nakita na nakaupo sa sahig si Althea, nakatulala at yakap ang mga binti. Tapos na. Wala na sila, Althea. Ligtas ka na. Nang sandaling makita niya si Althea na naghihintay sa dilim, biglang nanlambot ang kanyang anyo. Naawa siya. Gusto niyang humingi ng tawad. Hindi niya naiwasang isipin na kung si Kyle kaya ang naging kasama nito, natatakot din kaya si Althea. Mararanasan din kaya nito na maramdaman ng ganun. Ngunit sa malalim na pag-iisip, ay napaatras siya nang hindi ito nag-atubili na siya'y lapitan. Inaasahan niyang lalayo ito dahil sa takot o dumi. Pero mabilis itong tumakbo patungo kay Andre at sinalubong niya si Andre ng isang mahigpit na yakap. Halos mawalan siya ng hininga sa higpit ng kapit niya sa bewang nito. Andre, Diyos ko! Andre, akala ko hindi ka na babalik. Akala ko na wala ka na sa akin. Natigilan si Andre. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay may hawak na baril ay nanginginig habang dahan-dahang yumayakap pabalik sa doktora. Naramdaman niya ang panginginig ng buong katawan ni Althea at ang basang bakas ng mga luha nito sa kanyang damit. Andre, tingnan mo ko. Ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Nag-aalalang tanong ni Althea habang humihiwalay ng bahagya para suriin ang muka at katawan nito. Ang kanyang mga kamay mabilis na humahaplos sa mga pisngi ni Andre. Tinitingnan ng bawat galos ng may matinding pag-aalala. Bakit ang tagal mo? Bawat putok na naririnig ko sa malayo, parang pinapatay din ako sa takot. Ngumiti si Andre ng mapait kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang nagkaganito si Althea sa kanya. Gusto niyang magtanong kung totoo ba ito o palabas lang. O baka naman patay na siya at imahinasyon na lamang. Andre, okay ka lang ba, Andre? Bakit ka umiiyak? Natakot ka din ba? Ligtas ka na. Ligtas na tayo, Althea. Tapos na. Bulong ni Andre, ang boses ay paos at puno ng pagsisisi. Hinawakan niyang mga kamay ni Althea na nasa kanyang muka at hinalikan ng mga palad. Patawad kung pinaghintay kita sa takot. Ginawa ko lang ang kailangan para walang humadlang sa kaligtasan mo. Huwag mo na ulit gagawin yun na. Pakiusap ni Althea habang muling isinasandal ang kanyang noo sa dibdib ni Andre. Kahit anong mangyari, huwag mo kong iiwan uli sa ganitong paraan. Mas mamamatay ako sa pag-aalala kaysa sa mga bala nila. Doon sa loob ng malamig na bunker, naramdaman ni Andre na sa kabila ng lahat ng kanyang kasalanan at dilim, may isang Althea na handang tumanggap sa kanya, duguan man o hindi. Bakit ganyan kang umasta? Akala ko ba ayaw mo sa akin? Tara na doon, gagamutin ko na mga sugat mo. Dahan-dahang inalalayan ni Althea si Andre paupo sa gilid ng kama sa loob ng bunker. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang medical kit. Lalo na nang makita niya ang mga mata ni Andre. Gusto niyang itanong kung tao ba talaga ito, kung paano natiis ni Andre ang lahat ng sakit na pinagdaanan. Bawat dampi ng bulak na may antiseptic sa mga sugat ni Andre ay sinasabayan ng masaganang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang kanyang mga hikbi ay gumagaralgal. Tila ba siya ang nasasaktan sa bawat galos na kanyang nililinis. Napatitig si Andre sa mukha ng doktora. Sa halip na magalit o makaramdam ng guilt, isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang puno ng paghanga at kakaibang aliw. Bakit ka ba umiiyak ng ganyan? Natatawang tanong ni Andre habang tinitingnan ng namumugtong mga mata ni Althea.
Ako ang galing sa gyera. Ako ang may mga sugat. Pero ikaw itong parang gripo ang mga mata. Para kang bata. Tumigil ka nga, Andre. Hindi ito nakakatawa. Singhal ni Althea sa gitna ng kanyang paghikbi. Sabay diin ang bulak sa sugat nito sa kilay na nagpangiwi sa bilyonaryo. Akala mo ba? Biro ang marinig ang mga pagsabog sa labas? Akala ko mawawala ka na. Lalong natawa si Andre. Hinawakan niyang nanginginig na kamay ni Althea at pilit itong pinatigil sa paglilinis. I'm a mafia boss, Althea. Ilang beses na akong muntik mamatay bago pa tayo nagkita uli. Sanay na ako sa ganito. Pero ikaw, ang isang matalinong psychiatrist, umiiyak dahil sa ilang galos. Is this part of the therapy, Doc? Ang paiyakin ng doktor? Obsession ng sakit mo, pero ang pagiging insensitibo mo ang papatay sa akin. Hindi mo ba naiintindihan? Natatakot ako dahil mahal kita, kahit na napakasama mong tao. Natigil ang tawa ni Andre. Ang kanyang mga mata ay lumalim at ang pilyong ngiti napalitan ng isang seryosong titig. Hinila niya si Althea palapit hanggang sa magdikit ang kanilang mga katawan. Ulitin mo nga. Sabihin mo uli na mahal mo ko. Gusto kong marinig. After all this time ba, hindi nawala. Ako pa din, mula pa nung una. Yumuko si Althea. Pilit na itinatago ang kanyang muka na puno ng luha. Andre, kung gusto mong ituloy natin to, kung gusto mong manatili ako, kailangan mong itapon ang lahat. Ang mafia, ang mga baril, ang karahasan. Sa gitna ng kanyang paghikbi, lalong nainis si Althea sa tawa ni Andre. Pakiramdam niya, binabaliwala nito ang matinding takot na naramdaman niya habang naghihintay sa loob ng bunker. Nakakatawa? Sa tingin mo ba talaga nakakatawa to? Buliyaw ni Althea. Sa bugso ng kanyang damdamin, marahan niyang hinampas ang dibdib ni Andre. Eksakto sa bahaging may malaking pasa at gasgas mula sa pakikipaglaban. Aray, dahan-dahan naman. Sinabi ko lang na mukha kang bata kapag umiiyak. Di ko sinabing saktan mo ang pasyente mo. Bagay lang yan sa'yo. Pinag-alala mo ko ng husto tapos tatawanan mo lang ako. Muling hampas ni Althea, pero sa pagkakataong ito ay mas mahina. Hanggang sa ang kanyang kamao ay nanatili na lamang sa dibdib ni Andre. Huwag mo nang uulitin yun. Akala ko mag-isa na naman ako. Hinawakan ni Andre ang kamay ni Althea na nasa kanyang dibdib at marahan itong pinisila. Aray ko, Dok. Suko na ako. Galit na galit ang doktora ko. Hinigit niya si Althea para mapaupo sa kanyang kandungan. Kahit madumi at amoy pulbura, hindi na nagreklamo ang dalaga. Patawad, Althea. Hindi ko alam kung paano mag-react dahil sa loob ng maraming taon, wala namang umiiyak para sa akin kapag umuwi ako ng sugatan. It feels new. Napayakap na lang ng mahigpit si Althea. Ang kanyang mga hikbi unti-unti nang humuhupa habang nararamdaman ng mabilis ngunit matatag na pintig ng puso ni Andre sa ilalim ng kanyang palad. Gagamutin na kita at pagkatapos nito wala nang mafia. Tayo na lang. Sang-ayon ni Andre habang hinahalikan ng tuktok ng ulo ng doktora. Matapos gamutin si Andre, ay inasikaso na kaagad nito ang tungkol sa pag-alis nito sa mafia. Pinanood ni Althea si Andre habang binubuksan ng isang huling encrypted satellite phone. Sa harap ng doktora, nag-type si Andre ng isang maikling mensahe na magpapabago sa kapalaran ng kanyang buong imperyo. Andre Anderson is dead. As of this moment, everything, the assets, the territories, and the power belongs to you. Don't look for me. This is my final order. Ipinadala niya ang mensahe sa kanyang kanang kamay. Ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya sa organisasyon na may sapat na galing para pamunuan ng lahat ng hindi na siya dinadamay. Pagkatapos masend, binitiwan ni Andre ang cellphone sa sahig at dinurog ito gamit ang kanyang sapatos. Wala na, Althea. Wala na si Andre Anderson na bilyonaryong mafia boss. Iniwan ko na ang corona sa kanya. Ang tanging natitira na lang sa harap mo ay ang lalaking naghihintay na gamutin mo ang puso. Nakahinga ng maluwag si Althea. Ang bigat na nararamdaman niya mula ng gabing iyon sa party ay tila naglaho. Alam niyang sa pagpasa ni Andre ng kapangyarihan sa kanyang kanang kamay, opisyal na silang magiging mga anino na lamang sa mundo. Handa ka na ba? Tanong ni Althea. Hinawakan ng kamay ni Andre.
Kahit saan, Dok. Basta ikaw ang huling makikita ko sa umaga at ang huling hahaplos sa akin sa gabi. Sa loob ng malamig na bunker na yon, iniwan nila ang lahat ng dugo at ginto ng nakaraan, handang harapin ang isang bukas na simple. Sa halip na sa isang simpleng pagtakas matapos ang lahat, ay isang mas maganda na plano ang binuo ni Andre upang burahin ang bawat bakas ng kanyang pagkatao. Sa tulong ng kanyang kanang kamay, inayos nito ang lahat, isang peking pagsabog sa bunker na magpapaniwala sa buong mundo na ang bilyonaryong si Andre Anderson ay patay na. Makalipas ang 6 na buwan sa isang maliit at tahimik na bayan sa coastal Portugal, isang lalaking may balbas, nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon ang abala sa pag-ayos ng kanyang pamingwit ng isda. Wala na ang mamahaling toksido. Wala na ang malamig na tingin ng isang mafia boss. Ang kanyang mga mata puno na ng kapayapaan habang tinatanaw ang asul na dagat. Siya na ngayon si Gabriel Samaniego, isang simpleng mamamayan na naglilibang sa pangingisda sa mata ng mga taga roon. "Gabriel, nakahanda ng tanghalian!" Tawag ng isang pamilyar na boses mula sa isang maliit na puting bahay sa itaas ng burol. Ngumiti si Andre, o mas tamang tawaging Gabriel, at agad na naghugas ng kamay. Pag-akyat niya sa bahay, sinalubong siya ni Althea. Ngunit maging ang pagkakakilanlan ni Althea ay binago. Siya na ngayon si Isabel, ang asawa ng dayuhang si Gabriel. "How was your session today, Isabel?" Tanong ni Gabriel habang niyayakap ang asawa mula sa likuran. "Mabuti naman, maraming bata ang pumunta sa munting klinika ko," sagot ni Althea. Doon sa Portugal, nagtayo siya ng isang maliit na health center para sa mga mahihirap, malayo sa marangyang hospital ng Switzerland. Ngunit sa kabila ng kanilang tahimik na buhay, may isang bagay na hindi pa rin nagbabago, ang therapy ni Gabriel. Tuwing gabi bago sila matulog, nananatili silang magkausap sa balkonahe. Sinusuri ang mga emosyon ni Gabriel para masigurong hindi nababalik ang anino ni Andre Anderson. "Minsan, hinahanap-hanap mo ba ang dating buhay mo, Gabriel?" Tanong ni Althea habang nakasandal sa dibdib nito. Hinalikan ni Gabriel ang tuktok ng ulo ni Althea. "Ang tanging hinahanap-hanap ko lang ay ikaw. Ang lahat ng ginto at kapangyarihan sa mundo ay walang kwenta kumpara sa katahimikang to." Ngunit isang araw, habang nasa palengke si Isabel, may isang lalaki na kasuot ng suit ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang sobre. Walang salitang binitiwan ng lalaki. Mabilis itong nawala sa dagsa ng tao. Pagbukas ni Althea sa sobre, naramdaman niyang panlalamig ng kanyang buong katawan. Isang litrato ni Gabriel na nag-aayos ng bangka at sa likod may nakasulat na, "A identity can be changed, but blood never lies. We found you, boss." Bagaman may takot, minabuti na ni Althea na wag sabihin kay Andre ang sulat na natanggap niya hanggang sa lumipas pati na ang mga buwan. Sa isang liblib at payapang probinsya sa southern France, malayo sa kinang ng Paris at sa ingay ng Switzerland, isang maliit na farmhouse ang naging tahanan ni na Althea at Andre. Dito binura nila ang lahat. Si Andre Anderson ay opisyal ng patay sa mga records ng mafia at ng mundo. Ang lalaking kasama ni Althea ngayon na si Gabriel ay isang hamak at simpleng tao lang na ang tanging pinagkakaabalahan ay ang pag-aalaga sa kanilang taniman ng lavender at pag-aayos ng kanilang lumang bahay. Isang hapon, habang nakaupo sila sa balkonahe, habang pinapanood ang paglubog ng araw, inilapag ni Althea ang kanyang libro. Tiningnan niya si Andre na abala sa pagpapakain sa kanilang mga alagang hayop. Wala na ang bakas ng tensyon sa mukha nito. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng kalaban, kundi puno na ng katahimikan. "Andre," tawag ni Althea. Bagaman nagpalit na ng pangalan si Andre, para kay Althea, ito pa din ang pinakaakmang pangalan sa lalaking pinakamamahal niya. Lumapit si Andre at naupo sa tabi niya. Kinuha ang kamay ng doktora, tsaka ito hinalikan. "Bakit? Oras na ba para sa session natin?" "Hindi na. Sa tingin ko, hindi mo na kailangan ng psychiatrist. Ang kailangan mo na lang, maging asawa ko." "Matagal na ako magaling. Nung gabing yakapin mo ko sa bunker, habang madumi ako sa dugo, doon ako tuluyang gumaling. Doon ko na-realize, mas masarap mabuhay para sa pagmamahal kaysa sa kapangyarihan."
Itinayo nila ang isang munting klinika para sa mga taga-nayon. Si Althea ang nanggagamot at si Andre naman ang tumatayo bilang kanyang katuwang. Ang tagapamahala ng mga gamot at ang tagasundo sa kanya tuwing hapon. Sa mga taga roon, sila'y isang ordinaryong mag-asawa na mahilig sa katahimikan. Wala nang Kyle na manluloko, wala nang mafia na humahabol. Tanging ang pintig na lang ng kanilang mga puso ang naririnig. Sa bawat gabi na magkatabi silang natutulog, hindi na kailangang magbantay ni Andre sa pinto. Ang tanging binabantayan niya ay ang bawat hininga ni Althea, ang babaeng naging kompas niya patungo sa liwanag. Masaya ka ba rito? Higit pa sa masaya, Andre. Ito ang buhay na pinangarap ko para sa ating dalawa. Walang maskara, walang itinatago, tayo lang. Sa gitna ng katahimikan ng French countryside, tuluyan ang nahanap ng dating bilyonaryong mafia at ng matapang na doktora ang kanilang tunay na paraiso, isang simpleng buhay na puno ng wagas na pag-ibig. Sa gitna ng malawak na taniman ng lavender na sumasayaw sa ihip ng hangin sa southern France, dumating ang kanilang unang anibersaryo sa probinsya. Maagang nagising si Andre upang ihanda ang isang simpleng almusal sa kanilang garden. Naglatag siya ng puting tela sa damuhan at naghanda ng mga sariwang tinapay, keso at prutas na siya mismo ang pumitas. Nang lumabas si Althea mula sa farmhouse, sinalubong siya ni Andre ng isang mahigpit na yakap at isang munting punpun na mga ligaw na bulaklak. Happy anniversary, Isabel, bulong ni Andre gamit ang pangalang pinili nila para sa kanilang bagong buhay. Isang taon na tayong malaya. Isang taon na akong payapa dahil sa'yo. Ngumiti si Althea, ngunit napansin ni Andre na tila may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang halo ng kaba at labis na kagalakan. Happy anniversary, Andre. May regalo rin ako sa'yo. Pero bago ko ibigay, gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, hindi tayo mag-iisa. Inabot ni Althea ang isang maliit na kahon na nakabalot sa simpleng papel. Dahan-dahan itong binuksan ni Andre. Sa loob ay nakita niyang isang test kit na may 2 pulang guhit. Natigilan si Andre. Ang lalaking dati hindi natitinag ng kahit anong banta. Ngayon ay nanginginig ang mga kamay habang nakatitig sa munting bagay na iyon. Tumulo ang isang luha mula sa kanyang mata. Luhang hindi nanggaling sa sakit, kundi sa purong kasiyahan. Althea, totoo ba to? Tumango si Althea habang umiiyak din sa tuwa. Magiging tatay ka na, Andre. Isang bagong buhay na walang kinalaman sa mafia. Walang kinalaman sa nakaraan. Isang buhay na magsisimula rito sa piling natin. Lumuhod si Andre sa harap ni Althea at dahan-dahang hinalikan ng tiyan nito ng may matinding pag-iingat. Tila ba ito ang pinakasangkap na hiyas sa buong mundo? Pangako, maliit na anghel. Hinding-hindi mo mararamdaman ang takot na naramdaman namin. Bibigyan kita ng mundong puno ng bulaklak at katahimikan. Sa araw na yon, ang kanilang anibersaryo ay naging simbolo ng tuluyang pagputol sa kadena ng nakaraan. Dito nagsimula ang morning sickness ni Althea kung saan lalo niyang napatunayan ang pagmamahal ni Andre. Halos ayaw nang bumangon ni Althea dahil sa pagsusukat sa hilo. Si Andre ang naging kusinero, tagalinis at tagamasahe. Kahit pagod sa opisina, hindi siya nagrereklamo kapag nagigising sa madaling araw para lang ipagbalat ng dalanda ng asawa. Sa kanilang unang ultrasound, nakita nila ang maliit na tuldok na kumikislap, ang tibok ng puso ng kanilang anak. Naiyak si Andre habang nakahawak sa kamay ni Althea. Doon nila naramdaman na totoo na talaga ang lahat. Sa paglipas pa ng buwan ay talaga namang unti-unti nang lumalaki ang tiyan ni Althea. Nawala ang hilo at pinalitan ito ng kakaibang gana sa pagkain. Naging banding nila ang paglalakad sa park tuwing hapon. Siguradong kamukha mo to. Madalas na biro ni Andre habang hinahaplos ang tiyan ni Althea. Mas magiging masaya kung kamukha mo, ani Althea. Isang gabi habang nanonood ng TV, biglang napatigil si Althea. Andre, gumalaw siya, sabik na ani Althea. Mabilis na inilapat ni Andre ang kanyang palad at doon naramdaman ng mahinang sipa. Ito din ang naging simula ng kanilang pakikipag-usap sa sanggol gabi-gabi. Hanggang sa mag-8 buwan ng tiyan ni Althea, ang bawat gamit ay nakahanda na sa bag. Hindi na halos mapakali si Andre.
Bawat ungol ni Althea ay tinatanong niya kung anong oras na. Pinapakalma siya ni Althea kahit siya mismo may halong takot at kaba sa nalalapit na panganganak niya. Pagdating ng madaling araw, nang pumutok ang panubigan ni Althea, sa hospital, hindi binitiwan ni Andre ang kamay ng asawa. Sa gitna ng hirap at sakit, isang malakas na iyak ang bumalot sa silid. Inilapag ang sanggol sa dibdib ni Althea. Sa pagitan ng pagod at luha, nagkatitigan ng mag-asawa. Sa loob ng maliit na klinika na itinayo nila sa nayon, narinig ang unang iyak ng isang sanggol. Isang malakas at masiglang tunog na naghudyat ng tuluyang paglilibing sa nakaraan. Mula kay Althea ay kinuha niya ang sanggol. Habang karga ni Andre ang anak, hindi niya mapigilang mapaluha. Ang mga kamay ni Andre na dati barilang hawak, ngayon ay puno ng pag-iingat sa paghihele sa maliit na anghel na pinangalanan nilang Andre Gabriel. Pagpasok sa kanilang munting tahanan, bumalot ang kakaibang katahimikan. Hindi na lang sila dalawa, mayroon na silang bitbit na munting buhay. Maingat na inilapag ni Andre si Gabriel sa kunang siya mismong nagpinta. Isang linggo matapos ang pagsilang, habang nagpapahinga sila sa balkonahin ng farmhouse, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanilang tapat. Agad na naging alerto si Andre, ngunit nang bumaba ang bintana, nakilala niya ang pamilyar na muka, si Marco, ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay. Lumabas si Marco na walang dalang armas, tanging isang itim na briefcase at isang malapad na ngiti. Lumapit siya at yumukod ng bahagya bilang paggalang sa dati niyang boss. "Boss, Isabel," pati ni Marco. "Patawad sa biglaang pagbisita. Gusto ko lang masiguro na maayos ang kalagayan ninyo." "Anong sinadya mo rito, Marco?" tanong ni Andre. "Naparito ako para maghatid ng balita." Ani Marco habang binubuksan ang briefcase na puno ng mga legal na dokumento. "Ang mga negosyong iniwan mo sa akin, ang mga malilinis na kumpanya sa shipping, real estate, at tech ay mas lalo pang lumaki sa loob ng 5 taon. Sa ilalim ng iyong lihim na account, ang kayamanan mo, doble na ngayon kaysa noong umalis ka sa Switzerland." Nagkatingin na sina Althea at Andre, isang kayamanan na sapat para bumili ng isang buong bansa. "Pero hindi ako narito para hilingin ang pagbabalik mo. Narito ako para sabihin ang lahat ng to ay nakatrust fund na para sa iyong anak. Wala nang mancha ng dugo ang perang to. Malinis ang bawat sentimo. Ito ang huling regalo ng organisasyon sa iyo bilang pasasalamat sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataong mamuhay ng legal." Huminga ng malalim si Andre at tumingin kay Althea. Alam nilang ang kayamanang to hindi na para sa kapangyarihan, kundi para sa kinabukasan ni Gabriel at sa mga taong matutulungan ng kanilang klinika. Habang tinatapos ni Marco ang pag-aabot ng mga dokumento, bahagya siyang nag-alinlangan bago nagsalita muli. Tumingin siya kay Althea, tila tinitimbang kung dapat pa ba niyang banggitin ang huling balitang dala niya. "May isa pa akong nalaman bago ko lumipad patungo rito, tungkol kay Kyle." Naramdaman ni Althea ang bahagyang pagkirot ng nakaraan sa pagbanggit ng pangalang iyon, habang si Andre naman naging seryoso ang tingin. "Matapos ang gulong nangyari sa Batanes at ang pagbagsak ng kumpanya niya sa Pilipinas, tuluyan ang nagpakalayo-layo si Kyle. Sinubukan ng mga dating creditors niya na hanapin siya, pero parang naging bula siyang naglaho. May mga balitang nakita siya sa isang maliit na isla sa Southeast Asia. Nagtatago't walang dalang kahit ano. Wala nang balita sa kanya sa loob ng maraming taon. Patay na ang lahat ng koneksyon niya sa inyo." Huminga ng malalim si Althea. Sa halip na galit, ang naramdaman niya isang uri ng kapanatagan. Alam niyang sa paglalaho ni Kyle, tuluyan na ring nabura ang huling kadenang nag-uugnay sa kanya sa mapait na panlulokong naranasan niya noon. Sana mahanap din niya ang sarili niyang kapayapaan. Mahinang sambit ni Althea. Tumango si Andre at hinigpitan ang hawak sa kamay ng asawa. "Wala na siyang puwang sa mundo natin ngayon, Althea. Ang mahalagay nandito tayo at ang bukas na naghihintay para sa anak natin. Salamat, Marco. Iwan mo na ang mga papel. Hindi ko kalilimutan ang lahat ng mga nagawa mo para sa akin. Ngunit pakiusap ko na sa pag-alis mo rito, kalimutan mo na ang daan pabalik." Ngumiti si Marco, muling yumukod at tuluyan ng lumisan. Naiwan ng mag-asawa kasama ang kanilang anak
habang ang susi sa isang kinabukasan na hindi na lang payapa, kundi may kakayahan na ring magbigay ng liwanag sa iba. Umalis si Marco, dala ang lahat ng bakas ng kanilang madilim na nakaraan. Sa paglayo ng sasakyan nito, binalot uli ng katahimikan ng farmhouse sa France. Tumingala si Althea sa asul na langit habang karga ang kanyang munting anak at sa wakas, naramdaman niyang ang kanilang kwento ay ganap na ring naging malinis at payapa. Tumingin si Althea kay Andre. Mukhang marami pa tayong matutulungan. Oo, pero sa pagkakataong to, gagamutin natin ang mundo bilang isang pamilya. 5 taon na ang lumipas mula nang ang pangalang Andre Anderson tuluyang nabaon sa limot ng mundo. Sa balkonahe, nakatayo si Andre. Wala na ang bakas ng galit sa kanyang muka. Ang kanyang mga kamay na dati instrumento ng karahasan ay abala ngayon sa pag-ayos ng isang maliit na kahoy na kabayo. Isang laruan para sa kanilang anak. Suot niya ang isang simpleng puting linen na polo at ang kanyang mga mata ay nakapako sa 2 pinakamahalagang tao sa kanyang buhay na naglalaro sa garden. Gabriel, dahan-dahan lang, baka madapa ka. Malambing na tawag ni Althea. Napangiti ng matamis si Andre. Si Althea na ang naging maganda sa paningin niya. Wala na ang suot niyang puting laboratory coat. Sa halip ay isang preskong floral dress ang suot niya. Siya na ngayon ang Isabel na ngayon ay doktorang nagtayo ng munting klinika na nagsusulong ng libreng gamutan para sa mga nangangailangan. Sa tabi niya, ang 4 na taong gulang na si Andre Gabriel ay masayang hinahabol ang isang tuta. Ang bawat halakhak nito ay tila musika na nagpapalimot sa lahat ng pait ng nakaraan. Lumapit si Althea kay Andre at isinandig ang kanyang ulo sa balikat nito. Tapos na ba ang laruan ni Gabriel? Malapit na. Gusto ko bago siya mag-aaral sa maliit na eskwelahan sa bayan, matutunan niyang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nabibili ng ginto. Katulad ng kapayapaan? Katulad ng kapayapaan at katulad mo. Sagot ni Andre, hinalikan ng tuktok ni Althea. Minsan, kapag malalim ang gabi at tahimik ang paligid, sumasagi pa rin sa isip nila ang madilim na tagpo sa Switzerland at ang panloloko ni Kyle sa Pilipinas. Pero ang mga alaalang iyon, hindi na nagdudulot ng takot. Ito na lamang ay mga paalala kung gaano kalayo ang kanilang nilakbay para marating ang paraisong ito. Sa loob ng kanilang bahay, nakatago sa isang lihim na vault ang mga dokumentong dinala noon ni Marco. Ang kayamanang iyon ay mananatiling nakatago, nakalaan para sa mga pundasyong itatayo nila para sa mga bata at para sa kinabukasan ni Gabriel. Isang kayamanang gagamitin na sa pagpapatayo, hindi na sa pagbuwag. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay lila ang kalangitan, magkahawak kamay na pinanonood ng mag-asawa ang kanilang anak na tumatakbo patungo sa kanila. Sa pagkakataong to, hindi na kailangan ni Althea na maging psychiatrist ni Andre. Hindi na kailangan ni Andre na maging protektor na may baril. Sa gitna ng malawak na gulay at prutasan, naglalakad si Andre habang suot ang isang simpleng puting sando at kupas na maong. Malayo na ito sa mga mamahaling dikotse at baril na dati niyang kinagisnan. Magandang tanghali sa iyo, Senyor Andre. Mukhang maganda ang ani natin sa susunod na buwan. Bati ng isa sa mga magsasaka. Kahit na nasa ibang bansa na siya, layunin pa din ni Andre na makatulong sa kanyang kababayan. Kaya talagang mga Pilipino ang kinuha niyang makakasama sa kanyang buhay dito sa ibang bansa. Ngumiti si Andre at tinapik ito sa balikat. Salamat Mang Isko. Basta magtutulungan lang tayo. Pasasaan po ba? At tiyak nagaganda din ang ani natin. Sana nga po, Senyor. Bago umuwi, binigyan siya ng mga magsasaka ng isang basket na sariwang mangga at pinya. Bitbit ang mga prutas, naglakad siya pabalik sa kanilang bahay. Pagpasok niya sa gate, agad siyang sinalubong ng isang batang lalaki na may malaking ngiti. Daddy! Sigaw ni Gabriel habang tumatakbo patungo sa kanya. Binuhat ni Andre ang anak at hinalikan ito sa noo. May dala akong paborito mong mangga, anak. Galing po ba kay Mang Isko? Sinabi niya na po ba kung kailan niya ako tuturo ang mga bayo? Bakit siya ang gustong magturo sa'yo? Ako, ayaw mo ba? Mula sa pintuan, lumabas si Althea. Baka sa kanyang mukha ang kapayapaan. Nilapitan niya ang asawa at kinuha ang basket. Mabuti at nakabalik ka na, nakahanda na ang hapunan. Malambing na sabi ni Althea, tsaka niyakap ang asawa.
Mag-half-bath lang ako tapos kumain na tayo. Ani Andre, tsaka hinagkan ng noo ni Althea. Pagpasok niya sa kwarto, nakangiti siyang napaupo sa kama. Tumingin si Andre sa paligid, sa kanilang kwarto, sa kanilang litrato ng mag-ina niya at sa payapang ingay ng bahay. Sa totoo lang, hindi sumagi sa isip niya ang bagay na ito na mangyayari sa kanya kahit isang beses. Akala niya'y dadaan lang siya sa buhay ni Althea. Manggugulo sa buhay nito matapos ay wala na. Ngunit ang magkaroon pala ng ganitong klaseng buhay ay alam niyang hindi kailanman matutumbasan ng anumang yaman ng mafia. Ang ligayang nararamdaman niya sa piling ng kanyang pamilya. Sa loob ng kanilang munting tahanan, amoy na amoy ang bagong saing ng kanin at nilagang baka na paborito ni Andre. Inilapag ni Althea ang basket ng mga prutas sa mesa habang si Gabriel naman hindi na makapaghintay na matikman ang dalang mangga ng ama. Maghugas ka na muna ng kamay, Gabriel. Natatawang paalala ni Andre habang pababa ng hagdan. Kita niya ang reaksyon ng anak niya na talagang gusto ng matikman ng prutas. Nang maupo na silang tatlo, pansamantalang tumahimik ang paligid dahil sa pagdarasal ni Althea. Salamat sa lahat ng mayroon sila ngayon na sana hindi na matapos kahit pa dekada na ang lumipas. Kumain muna si Gabriel ng kanin at sabaw bago tinikman ng hinog na mangga. Wow, ang tamis, Daddy! Napangiti si Althea. Magaling kasi si Dading magpabunga, anak. Kapag po nagbinata na ako at naging big boy, gusto ko din po na maging ganun kay Daddy. Oo naman, bakit hindi? Baka mamaya pag napahanga ka na naman ni Daddy sa ibang bagay, yun na naman ang gusto mong gawin. Kinikilig na ani Althea. Pasalamat siya dahil hindi na inabutan ni Gabriel kung ano man ang version na mayroon noon ng kanyang daddy. Sabi ni Mang Isko, mainam daw ang panahon para magtanim ng mga gulay ngayong darating na linggo. Gusto kong dagdagan pa natin ang pananim. Ani Andre habang pinagsasali ng ulam ang asawa. Ngumiti si Althea. Ang kanyang mga matay nagniningning sa ilalim ng dilaw na ilaw ng bumbilya. Di maganda pala yun para hindi na natin kailangang bumili sa palengke. Masariwa pang makakain ni Gabriel. Sumingit naman ang bata na may mantsa pa ng manggang kinain sa pisngi. Daddy, sa susunod po tutulong po ako magtanim. Gusto ko po ng maraming mangga. Nagkatinginan sina Andre at Althea at sabay na natawa. Papa, bakit po Gabriel ang ipinangalan niyo sa akin? Tanong ng bata habang nakatingin sa isang lumang aklat. Lumapit si Andre at naupo sa tabi ng anak niya. Tiningnan niya si Althea na noon nag-aayos ng mga gamot sa kabilang silid. Gabriel ang pangalan ng isang anghel, anak. Noong ipinanganak ka, ikaw ang naging huling mensahe ng langit sa amin ng mami mo na ang lahat ng aming pagkakamali sa nakaraan ay pinatawad na. Ikaw ang aming bagong simula. Ibig sabihin po, ako ang naging susi para magbago ang buhay niyo po ni mami? Sa totoo lang, hindi ganun, anak. Hindi ikaw ang susi. Ikaw ang yaman namin ng mami mo. Kung ganun, ano po ang susi? Maraming mga bagay ang hindi mo pa maiintindihan sa ngayon. Kahit gaano ka pa katalino, anak. Darating ang panahon na maipapaintindi ko din sa'yo. Ngumiti ang bata habang tumatango-tango. Aantayin ko po ang panahon na iyon, Daddy. Yun ang huli nitong sinabi at muling bumalik sa pag-aaral. Sa sandaling yon, pumasok si Althea. Bit-bit ang isang tray ng mainit na gatas. Tama na ang kwentuhan. Oras na para matulog, Gabriel. Gabi na at tanging ang liwanag ng buwan ang sumisilip sa bintana ng kanilang silid. Magkakatabi ang tatlo sa isang malapad na kama. Si Gabriel ay nasa gitna ni na Andre at Althea. Yakap-yakap ang kanyang paboritong unan habang nakatingin sa kisame. Mommy, Daddy. Ano yun, anak? Paglaki ko po, gusto ko pong maging katulad ni Mang Isko. Gusto ko pong maging magsasaka. Muling wika ni Gabriel kahit kakasabi lang nito ng mga bagay na iyon kanina. Gusto ko pong magtanim ng napakaraming puno para lahat ng bata rito may makukuhang prutas. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Andre. Oo anak, ang ganda ng pangarap mo, Gabriel. Bulong ni Althea sabay halik sa pisngi ng anak. Isang marangal na gawain ng magpakain ng ibang tao. Opo, tapos si Daddy ang tutulong sa aking mag-igib ng tubig. Dagdag ni Gabriel bago tuluyang pumikit ang mga mata
sa pag-aakala na simpleng buhay lamang ang nag-aantay sa kanya. Wala siyang kaalam-alam na libo-libong empleyado ang nag-aantay sa kanya sa hinaharap. Habang dahan-dahang pumikit ang bata, niyakap ni Andre ng mahigpit ang kanyang mag-ina. Sa gabing yun, mas lalong naging malinaw sa kanya na ang pag-iwan sa karangyaan ng mafia ang pinakatamang desisyong ginawa niya. Ang pangarap ng kanyang anak ang nagsilbing katibayan na malaya na sila sa anino ng nakaraan. Bago tuluyang makatulog si Gabriel, hinaplos ni Andre ang balikat ng anak at mahinang nagtanong. Anak, maliban sa pagiging magsasaka, wala ka na bang ibang pangarap? Baka gusto mong maging doktor o kaya magpalipad ng eroplano. Gusto ko lang po na maging tulad nyo, Daddy. Masaya po kasi tayo rito sa bukid. Napangiti si Andre pero may bahid ng seryosong alaala ang kanyang boses. Alam mo ba, bago tayo lumipat dito, si Daddy isang negosyante sa malaking lungsod. Marami akong pinapatakbong negosyo at maraming tao ang nagtatrabaho para sa akin. Talaga po, Daddy? Wow, ibig sabihin, magaling po kayo sa mga numero at opisina. Oo anak, Sagot ni Andre. Pinipiling itago ang madidilim na bahagi ng kanyang pagiging mafia boss at binibigyang diin ang aspeto ng pamumuno. pero mas pinili ko ang buhay na to dahil mas mahalaga ang oras ko kasama kayo kaysa sa anumang malaking kumpanya. Ang galing niyo po pala, Daddy. Gusto ko rin pong maging matalinong negosyante na magsasaka para maibenta ko ang mga prutas natin sa buong mundo. Tumawa ng mahina si Althea sa tabi nila. Bakas ang galak na makitang ang nakaraan ni Andre ay nagiging inspirasyon na ngayon para sa kanilang anak sa positibong paraan. Nang makatulog na ang bata, lumabas sina Althea at Andre sa kanilang paboritong pwesto sa balkonahe. Ang hangin ay amoy lavender at basa na lupa dahil sa mahinang ulan kanina. Ang anak mo, halata na ikaw ang idol niya. Nakangiting ani Althea habang nakatanaw sa magandang view na tinatanglawan ng liwanag ng buwan. Hindi ba unfair yun sa pagdala mo sa kanya ng 9 na buwan? Mangimbulo man ako, wala din namang saysay dahil hindi ko na kaya pang baguhin. Bukod pa roon, masaya akong ikaw ang hinahangaan niya. Alam mo, Andre, kahit pa magkaanak pa tayo ng isa, ikaw pa din ang gusto kong tularan nila. Minsan naiisip ko, paano kung hindi ka pumunta sa party na yon? Paano kung hindi mo ko kinuha kay Kyle? Paano kung hindi ka bumalik? Paano kung hindi ka nagpanggap ng may sakit? You mean, all this time, alam mong nagpapanggap lang ako? Oo, hindi naman sakit yung nararamdaman mo umpisa pa lang. Normal na maramdaman mo yan dahil nangungulila ka sa isang bagay, kaya't gusto ko nang madinig ang sagot mo. Kung hindi nangyari ang lahat ng yun, ano kaya tayo? Siguro, nabubuhay ka pa rin sa isang kasinungalingan. At ako naman, nananatiling isang halimaw na walang kaluluwa. Ang pagkikita natin ay hindi lang tadhana, Althea. Yun ay ang huling pagkakataon na ibinigay sa atin para mailigtas ang isa't isa. Nagpapasalamat ako na naging doktor mo ko, Andre. Kahit na isang doktor kwak lang. Pero nagpapasalamat ako na naging asawa kita. Sagot ni Andre nang may kaseryosohan. Madaming mga bagay na mas naliwanagan ako kaysa noon. Siguro kung mas maaga mo lang nasabi sa akin na hindi na natin kinailangan pang pagdaanan ng lahat ng yon. Hindi lang isip ko ang ginamot mo, Althea. Binigyan mo ko ng dahilan para gustuhin mabuhay ng matagal. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, kinuha ni Andre ang kamay ni Althea at hinalikan ng kanya mga daliri na may suot pa ring simpleng singsing na ginto. Wala na silang kailangang patunayan sa mundo. Ang kanilang kwento ay hindi isang fairy tale, kundi isang masakit at madugong paglalakbay na nagtapos sa pinakamagandang destinasyon. Ang katahimikan ng isang payapang budhi. Sa huling pagkakataon, tiningnan nila ang buwan na sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Wala nang takot, wala nang lihim, tanging ang dalawang tao na nahanap ang kanilang langit sa gitna ng impyernong kanilang pinanggalingan. Nang sumunod na dapit hapon, ay nagbigay ng isang kulay gintong liwanag sa buong province. Sa tuktok ng burol na natatanaw ang kanilang farmhouse, nakatayo ang pamilyang Anderson o ang mga Rusi sa kanilang bagong buhay. Nakatayo si Andre sa gilid. Ang kanyang braso ay nakapalupot sa bewang ni Althea, habang ang kanilang anak na si Gabriel masayang tumatakbo sa kanilang paligid. Hinahabol ang mga paru-paro sa gitna ng mga ligaw na bulaklak.
Dito tayo unang nangarap na magkaroon ng gintong katahimikan, di ba? Bulong ni Andre habang pinagmamasdan ng malawak na tanawin. Dito rin natin ibinaon ang lahat ng sakit. Tingnan mo si Gabriel, Andre. Siya ang buhay na patunay na ang lahat ng pinagdaanan natin ay may katuturan. Tumigil si Gabriel sa pagtakbo at lumapit sa kanyang mga magulang. Hinawakan niya ang mga kamay ni na Althea at Andre. Pinag-uugnay ang kanilang munting mundo. Mami, Daddy, tingnan niyo po yung araw. Parang natutulog na siya sa likod ng bundok. Sabay silang lumingon sa abot tanaw. Habang unti-unting lumulubog ang araw, ang mga anino ng kanilang nakaraan ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang maningning na gabi na puno ng mga bituin. Isang linggo bago ang ika-10 kaarawan ni Gabriel, napagpasyahan ni na Althea at Andre na magdaos ng isang munting salo-salo para sa buong nayon. Ang kanilang tahimik na farmhouse ay napuno ng ingay ng mga bata at ang halimuyak ng mga nilulutong pagkaing Pranses at ilang paboritong putahing Pilipino ni Althea. Daddy, tulungan mo po ako rito, sigaw ni Gabriel habang pilit na isinasabit ang mga makukulay na banderitas sa pagitan ng mga puno ng ubas. Tumatawang lumapit si Andre, binuhat ang anak at ipinatong sa kanyang balikat upang maabot nito ang mataas na sanga. Diyan mo ilagay, anak. Mas maganda kung makikita yan lahat ng pagpasok pa lang nila sa gate. Mula sa kusina, pinapanood sila ni Althea habang naghahanda ng leche flan. Hindi niya mapigilang mapangiti habang nakikita ang mag-ama na nagkakatuwaan. Ang dating mafia boss na kinatatakutan ng buong Europa ay abala ngayon sa pag-aayos ng mga dekorasyon na gawa sa papel. Habang ang kanilang anak ay walang tigil sa pagkukwento tungkol sa pangarap nitong maging isang astronomer. Isabel, mahal, halika rito. Tawag ni Andre nang mapansin ang asawa sa bintana. Paglabas ni Althea, bigla siyang hinila ni Andre para sa isang biglaang sayaw sa gitna ng damuhan kahit wala pang musika. Andre, ano ba? Marami pa akong ginagawa sa loob. Sandali lang, ang ganda ng sikat ng araw, tingnan mo. Kaya lang, mas maganda ang asawa ko. Bulong ni Andre. Bigla silang sinugod ni Gabriel at niyakap ang kanilang mga binti. Dahilan para maging isang group hug ang kanilang sayaw. I love you, Mommy. I love you, Daddy. Sigaw ni Gabriel sa gitna ng kanilang pagyakap. Nang sumapit ang hapon, dumating ang mga taga-nayon, ang panadero, ang magsasaka ng ubas at ang mga batang ginagamot ni Althea. Nagkaroon ng isang masayang picnic sa ilalim ng mga puno. Si Andre ay abala sa pag-iihaw habang si Althea naman nakikipagkwentuhan sa mga kababaihan tungkol sa mga halamang gamot. Sa gitna ng kasiyahan, kinuha ni Andre ang kanyang baso at tumayo para sa isang toast. Salamat sa inyong lahat sa pagtanggap sa amin sa nayon na to. 10, 15 o kahit ilang taon pang lumipas, ang tanging yaman na ipagmamalaki ko ay ang pamilyang binuo ko rito. Sa asawa ko nagligtas sa akin at sa anak kong nagbigay ng kulay sa aking mundo. Para sa inyo ang gabing to. Matapos ang kainan, naglatag sila ng malalaking kumot sa damuhan para manood ng mga bituin. Magkakatabi silang tatlo, si Gabriel sa gitna, habang magkahawak kamay sina Althea at Andre sa magkabilang gilid. Daddy, totoo po ba yung mga bituin na yan? Oo, anak, at tulad ng mga bituin, kahit minsan nababalot tayo ng dilim, laging may liwanag na gagabay sa atin pa uwi. Sagot ni Andre habang hinahalikan ng noo ng anak at ang kamay ni Althea. Sa gabing iyon sa ilalim ng malawak na kalangitan ng France, naramdaman nila ang tunay na kahulugan ng salitang home. Hindi ito isang lugar o isang mansyon. Ito ay ang bawat ngiti, bawat yakap at bawat pintig ng puso na malaya na sa wakas. Sa isang tahimik na gabi, matapos makatulog ng kanilang anak na si Gabriel, "Happy birthday ulit, anak," ani Althea matapos niyang kumutan si Gabriel. Pagbabay na upo si Althea katabi ni Andre sa tapat ng naglalagablab na fireplace sa kanilang sala. Hawak ang kani-kanilang tasa ng tsaa. Binalot sila ng isang malalim na katahimikan. Isang katahimikang hindi na puno ng tensyon, kundi ng pagkakaisa. Naalala mo ba yung gabing dinala ka ni Kyle sa party? Panimula ni Andre. Napangiti ng mapait si Althea. Paano ko naman makakalimutan? Takot na takot ako noon. Akala ko, isa ka lang obsessed na bilyonaryo na sisirain ang buhay ko.
Hindi ko akalaing ikaw palang magiging dahilan para makatakas ako sa panluloko ni Kyle. Patawad sa paraan ng pagkuha ko noon sa'yo. Masyado akong nilamon ng galit at pagnanasa na mabawi ang nawala sa akin. Akala ko kapag nabili ko si Kyle, papapatunayan ko na mas matimbang ako. Pero doon din tayo nagsimula kaya wala kang dapat na ikahingi ng pasensya. Yung mga rules ko sa Switzerland, naalala mo ba kung gaano kakainis tuwing pinapatay ko yung stopwatch? Natawa ng mahina si Andre tsaka tumango. Dok, hindi ko makakalimutan yun. Ikaw lang ang tanging tao na nakapag-utos sa akin ng ganun. Pero alam mo ba, yung mga rules na yun ang nagligtas sa akin. Doon ko na-realize na hindi mo kailangang maging mafia boss para respetuhin ang taong mahal mo. Nagbalik tanaw din sila sa pinakamadilim nilang gabi, ang pagsabog sa chalet at ang paghaharap sa bunker. Yung gabing bumalik ka mula sa pakikipaglaban sa mga Italyano, doon ko na-realize na kahit gaano mo subukang magbago, palaging may bahagi mo na handang maging halimaw para protektahan ako. Doon ko natanggap na hindi kita kailangang baguhin ng buo. Kailangan lang nating hanapin ang kapayapaan sa labas ng mundong yun. At nahanap natin dito. Wala nang ginto, wala nang armas. Tanging ikaw si Gabriel at ang ating munting klinika. Minsan kapag iniisip ko si Kyle at kung paano siya naglaho, nagpapasalamat ako. Dahil kung hindi dahil sa kasakiman niya, baka hanggang ngayon naghahanap pa rin ako ng dahilan para mabuhay. Hinalikan ni Althea ang pisngi ni Andre. Ginamot natin ang isa't isa, Andre. Mula sa pagiging doktor at patient, naging mag-asawa tayo na ang tanging gamot ay ang ating pagmamahalan. Sa gabing yun, habang inaalala ang bawat luhang pumatak at bawat dugong dumanak, mas naramdaman nila ang tamis ng kanilang kasalukuyan. Ang nakaraan ay naging isang madilim na pundasyon lamang para sa isang matibay at maningning na bukas.